Supreme Court napikon na. Senator Zubiri binutata ang mga against sa desisyon ng Supreme Court. At ito, Vice President Sara Duterte muling bumanat sa mga anti-Duterte. Ito talaga masasabi mong karma talaga to no? Oh, breaking news nga dahil etong si Percy Paloma at si Au Au Gadon ay na-cite in contempt na ng Supreme Court. Karma. Kawawa naman Larry Gadon, this bar may kaso pa. Kawawa naman si Larry Gadon kasi Au-Au kasi Au-Au anak ng teting ka, hindi mo muna kasi pahinga yung bunganga mo. Ayan tuloy, nakasuhang ka, tuta, ano sa tuta. Karma is real. Oo, at eto nga, may tumabingi ang panga. Ay, sorry. Oo, may isang umiiyak po, may umiyak po dito na congressman. At nagpa-interview pa. Oo, nagpa-interview at ginamit pa ang puta na. Bayot nga talaga siya. Nung una, nagdadalawang isip pa ako kung papaniwalaan ko yung sabi-sabi ng iba. Hindi ko alam, ganun pala talaga. Wawa naman si yung tatlong ulupong. Oo, na tawag dito, nakasuhan pa tuloy. Wawa Gadon. Wawaga doon, disbar 2 beses, may kaso pa. Kawawa naman. Alam nyo, sobra talaga. Yan kasi talagang alam nyo, yung karma ho ngayon, talagang automatic na. Automatic na talaga ang karma tapos ang malupit pa dito dapat nga yung isa yung isang yung collab team ni Torre. Sino yun? Si Laila De Lima si Saba Queen tawag dito nag-sorry agad kasi natunugan niya na may kasong paparating. So ngayon si Laila De Lima biglang nagsorry. Nagsorry ang Yudi Punggol. Oo, nalaman niya na kakasuhan itong tatlong pati si sino ba to? Si yung nagsalita ng hindi naman kasi masyadong sikat kasi din to yung nagsalita ng Sub-Saharan daw ang Davao. Yan na rin tuloy na napatawan din ng kaso. Yan kasi, alam nyo kasi kapag ang hirap kasi sa inyo, ginagamit nyo muna yung bunganga nyo bago nyo gamitin yung utak nyo. Yan ang hirap sa inyo Tapos guys, sisisihin nyo. Hindi kasi, inaano kami nung mga followers ni Duterte tsaka ni Kibuloy. Hindi. May papanood ako sa inyong video na pati si Pastor, dinamay pa. Anong kinalaman ni Pastor dyan? Anak ng timang naman talaga to. Porket nakikita nyo lang sa show ng SMNI, na agad di Pastor? So ibig sabihin, yung ibang mga na-interview sa SMNI, kakampi din ni Pastor. Ay, naku talaga. Alam nyo, yung mga utak nyo, kasi ngayon, magbago-bago na kasi kayo. 2025 na, ganyan pa rin yung nyo. Ganyan pa rin yung larangan nyo. Ganyan pa rin yung technique nyo. O katulad lang nito, nung ipapanood ko sa inyong unang video. Eto po, Malari sa Ontiveros. Oo, with feelings with feelings. Sobrang with feelings nga, talagang todo arte. Talagang makitang-kita mo sa bibig niya na sobrang, alam mo yun, yung damang-dama, ang emosyon. Damang-dama ang emosyon, gusto yung tumawa. Pasingtabi po. Unang-una sa mga kumakain. Pasingtabi po sa mga senior citizen na medyo mahina na ang kapit ng kanilang mga pustiso. Papasintabi po kasi etong mapapanood nyo ay kailanganin nyo po talaga ng tama ba? Polydem? Hindi ako nagkakamaling pang dikit sa pustiso. Hindi pa kasi ako
Hindi po ako pustiso kaya di ko alam yun eh, ha? Oo, pasingtabi ha? O eto, handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Na makita ang mga iyakin, ha? At mga karmaris. Karmaris. O eto, pasok pa yung si Paloma. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nabalitaan ko may nag-file ng internet contempt daw laban sa akin. At ang ating pong reaksyon ay, in the words of Miss Universe 2015, Pia Wurschbach. Ha? In the words of 2015 Pia Wurschbach? Pati si Pia Wurschbach nalalahimik na yun, dinamay mo pa. Ayop na to. Wag naman ganyanan, Percy Paloma. Ay sige, hindi, pabalitan ko na yung bansag ko sa'yo, hindi na Percy Paloma. Ikaw na ngayon, si Percy Wurschbach. pati yung taong nalalahimik na damay pa dito. In the words of 2015 Miss Universe, Pia Wurschbach. Sabi ni Pia Wurschbach, ano kinalaman ko dyan, hayop ka? Bakit mo ko dinamay? Dito ko napagtanto na wala namang problema. Disclaimer, I proud, I respect to all community, LGBT community in the world and in the Philippines. English yun ha. Pero ilagay din natin sa lugar. Hindi porket na ganyan na porket bakla ka, parang, alam mo na yun, yung parang, ay, pusong babae ako kaya ganito ako. Hindi ganun, ha? Huwag ganun, may hotdog ka pa rin. Ay, Pia Wurschbach, sige, in the word of Pia Wurschbach, sige, play. Ayaw. It's both an honor and a great responsibility. Babasa. Ay, puta na. Risang-risa nga. Isang napakalaking karangalan po ang mahanay kasama sila Senator Risa Ontiveros at Congresswoman Leila de Lima na tinatarget at hinaharas ng mga followers ni Kubuloy. Ha? Pati si Pastor, dinamay mo. Walang yakan, dami mong dinamay. Pero si Paloma, ang dami mong dinamay, girl. Girl, lupay-pay ka. Wag pala yun, wag yun. Bad pala yun, bad yun. Ang dami naman dinamay nito. Kanina si Pia Wurschbach. Tapos ngayon si Pastor. Anong kinalaman ni Pastor? Alam nyo ito sa lahat po ng yan, mas maganda yung yung aura mo. Alam niyo sa mga ganitong tao na sinasabi na ay katauhan kay ni Kibuloy. Alam niyo pagdating dito sa vlog namin at lalong-lalo na kahit sa show ng SMNI, sariling opinion namin yun at walang nag-uutos sa amin, lalong-lalo na si Pastor. Lalong-lalo na ang SMNI, hindi po kami inuutusan ng mga gusto namin sabihin. Opinion namin to, sarili namin to, kaya huwag niyong sasabihin, mga supporters ni Pastor, supporters ni Kibuloy. Unok mong tedeng, tigil-tigilan mo nga ako, di mo nga matuwid yung panga mo eh. Okay. Sorry na, nadadala lang sa, yun na yun. Responsibility. Isang napakalaking karangalan po ang mahanay kasama sila Senator Risa Ontiveros at Congresswoman Leila de Lima na tinatarget at hinaharas ng mga followers ni Kubuloy at saka ni Duterte. Kung tayo man po ay hinaharas ng mga taong ito na alam naman natin na alleged pedophile at mass murderer, then I am at peace. Ayan alleged. Buti gumagamit ka na ng alleged. Takot na makasuhan. Hoy, takot na makasuhan si Percy Paloma. Ay, si Percy Wurschbach pala. Percy Wurschbach, ha? Palitan na natin pangalan niya. Hindi na po si Percy Paloma. Siya na po si Percy Wurschbach.
Takot makasuhan na ha. Nag-allegedly na ha. Gumagamit ka. May utak ka din naman pala eh. Obvious na modus ito ng mga Duterte para patahimikin ang kanilang mga kritiko. Obo! Kanila pong binibiktima ng legal harassment para tumigil magsalita tungkol sa katibalian, pangulimbat at pag-aabuso nila sa kapangyarihan. Obo! Lumang kwento na po ito. Wala Ayan, na bang bagong strategy? Alam mo yung mga ganyan na Percy Wurzbach? Dati pa namin naririnig sa mga dilawan yan eh. Yung mga salitang, lumang tugtugin na po ito. Lumang ano na po ito. Ay, nako. Napaka-ironic na makasuhan ng indirect content ng mga ito na alam naman natin sa kanilang record sa presinto, wala namang respeto sa rule of law. Manalamin po sila. Paano walang respeto sa rule of law? Kayo nga yung bati ko sa desisyon ng Supreme Court, tanga. Kayo nga batikos sa Supreme Court tapos sila pa yung lumabag sa rule of law. Kupal. Sila pa talaga ang nagkaso ng contempt. Kung ito ang consequence ng pananagot kay VP Sara Duterte sa kanyang pangulimbat sa kabanang bayan at pang-aabuso sa kapangyarihan, again, I am at peace. Kung ito po ang halaga at bayad do sa ating paninindigan para sa katotohanan at katarungan, caring naman. Caring naman. Caring. Caring daw. Ay, sinulat mo pa yung caring na yan ha. Kasi sa dulo, ang mahalaga, panindigan para sa taong bayan. Okay. Kasama Po tayo na, meron pa isang video. Talagang tinutok mo pa ha. natin dito sa Kawawa naman yung lalolod. Nalaki pa lang yung screen. Ayan na, nilakihan ko. Baka magreklamo ka pa ha. Nilakihan ko na para kitang-kita. Kongreso at yung mga kasama po natin out there who are supportive of our quest for justice. Quest for justice and the truth. Hindi po ito ang panahon para manahimik at matakot sa kabila ng pangharas. Ito po ay panahon para magsabi ng katotohanan at Wow! Galing no. Maganda yung dulong-dulo na yun ha. Caring. Ito sinulat mo pa hayo. Ay nako. Tapos na tayo magtawanan. No, ha? Dito naman tayo sa panayam ni Attorney Topacio. Sila po yung mga magigiting natin ng mga attorney. So pasok. Ni Disbar at Ortigadon, doon po sa sinasabi niya na tuta po mga Duterte ang ating Korte Suprema. Ay sa Korte Suprema na siya magpaliwanag, gawa na yung ating reklamo laban kay Larry Gadon. At ipafile po mamaya. Larry Gadon, hey! Ito po ang abogado na tunay ng bayan, Attorney Topacio. Go ahead ka, Attorney, magka-cover ako. Naka-live ka rin. Opo, thank you, Tol. At ito nga, maaga tayo rito. Sapagkat ito po ay walang politika ito. Etong rally na ito ay para sa suporta natin, katulad ng sabi ko sa ating kataas-taasang hukuman na tinutuligsa po at binabatikos ng kung sino-sinong mga ulalo dahil lamang hindi nila nagustuhan yung naging outcome noong kaso laban doon sa impeachment. Kung tutusin, ang Kamara po may kasalanan dito. Huwag nilang sisihin ang kahit sino kundi sarili nila. Kapag palpak sila palpak ang proseso nila, pagkatapos magagalit sila. Ngunit kung ano po man yon, dapat galagin ang kataas-taasang hukuman at ang rule of law. Sapagkat kung walang rule of law, kanya-kanya ng interpretasyon, gulo na po yan. Nananawagan nga po rin ako sa ating mga senador. Kayo nga yung sinasabihan daw, attorney, na hindi daw sumunod sa rule of law. Binaliktad no? Na huwag nyo na pong gawing platform to sa inyong mga makasariling agenda. Lalong-lalo na si Senator Rizon Tiveros, si Senator Bam Aquino, si Senator Kiko Pangilinan. Sundin nyo! At nakakahiya naman si Senator Pangilinan. Kung abogado siya, hindi niya susundin. Di bali siguro si Senator Bam, si Senator Ontiveros.
Kumbaga, patawarin nyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Uy, basag. Patawarin niyo sila sa kanilang ginagawa sapagkat hindi nila alam to dahil sila ay napakabobo. Oh, yan, ibig sabihin, no, wala alam sa batas ang dalawang kumag. Okay, tuloy. Ngunit si Senator Pangilinan naman, at saka payo ko rin po sana, kung hindi naman sana ikagagalit ni Senator Tito Soto, may kasabihan po sa Batangas, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang awa sa sarili. Huwag na kayong makinig to sa legal luminary. Ang legal luminary, quote-unquote, na nagsasabing huwag kayong sumunod sa Korte Suprema, hindi po legal luminary yan. Pula luminary yun. At hindi no na attorney Nungin ko na si Atty. Topacio. Thank you sa mga fellow live stream and social media practitioner. Atty. Topacio, bakit kailangan pong magkaroon ng panawagan ngayon ng taong bayan na idulog sa Korte Suprema ang pagdidisiplina dito sa mga walang galang sa naging desisyon ng Korte Suprema? Vlogger na rin si Kaeri ko. Shoutout kay Kaeri Celis ha. Subscribe niya yan. Gaano kahalaga ito sa interes ng ating bayan sa tinatawag po ninyong rule of law? Unang-una po, bilang isang officer of the court, sa Oy, Kaeri, hindi ganyan mag-vlog. Baliktad mo, harap mo yung para sakto. lahat po ng miyembro ng Philippine Bar, mga abogado, siguro ay naka-live siya kaya hindi officers niya of the alam. court. Oh. Bilang officers of the court, katungkulan po namin ay pagtanggol ng dignidad at integridad at ang Tama. institusyon ng kataas-taasang hukuman laban sa mga tumutuligsa sa kanya at nag-criticize unfairly. Alam niyo po, hindi naman po masamang pumuna. May freedom of expression po tayo na garantisado ng ating Bill of Rights. Ngunit, hindi po ibig sabihin may freedom ka, it is unbridled freedom. Lahat po ay may hangganan kapag yan po ay nagko-cross na ng line between legitimate criticism and personalities, insults, scurrilous libel, yung paninirampuri na katulad ng sinasabing kaya daw nanalo puro appointee ni Duterte. Yung hindi nga appointee ni Duterte nakisama. Correct. Ganoon katindi ang pagkakamali ng Kamara na kahit yung ka-appoint lang ni Pangulong Marcos ay kumampi sa majority ng Supreme Court. Correct. Yung appointee ni Pangulong Benigno Aquino III Yes. na siyang Senior Associate Justice at noong ginawa yung desisyon ay Acting Chief Justice. Yun ang unang-una, siya yung ponente. Yeah, Oo. O yan na, ito po yung katotohanan, no? Kasi yung mga pulangaw na mga vlogger ay sinasabi nila nga na gano'n. Yung sinabi ni Gadon na nasa panig daw ng Duterte ang Supreme Court. So dito napakaliwanag ng sinabi ni Atty. Topacio na yung ibang mga judge doon ay in-appoint pa ni Ninoy Aquino, ni yung kabagong appoint ni Marcos Jr. So lahat yun pumanig sa mga Duterte kasi nga lumabag na kayo sa batas. Ang kukulit nyo Yung mga nagsasabi ng mga ganito, ganoon laban sa Korte Suprema, they do not know how the court works. Correct. At mamaya po ipapaliwanag natin. Alam niyo po, kung may time kayo, ganito po kasi yan. Para maliwanagan ng iba, kasi yung iba dyan, hindi abogado. Hindi naman natin sinasabi, porket hindi abogado, hindi na pwedeng pumuna. Ngunit, Tama. siyempre, huwag naman yung sabihin, mas tama pa kayo kaysa sa 13 mahistrado. Number 2, yung mga nagsasabing ganito, ganon, tuta ni Duterte, they do not know how the court works. Baka kung abogado man sila, they have not been to the Supreme Court. They have not argued before the Supreme Court. Ganito po yan, para mapaliwanag ko. Kapag may isang kaso po, yan ay ina-assign sa isang ponente. Yan. Yung ponente yan ay gagawa ng isang ponensya na sa tingin niya yun ang tamang desisyon. Hindi pa po yun ang final, draft pa lang po yun. Yan po ay sinisirculate sa lahat ng mahistrado. Kung ikaw ay sang-ayon, ikaw ay magko-concur. Kung ikaw ay hindi sang-ayon, ikaw ay magdidissent. Kung yung draft ng ponente ay mas marami ang nagdidissent, yun ay magiging minority opinion. Yung majority na hindi sumasang-ayon doon sa ponensya, sila among themselves, may mag-a-assign ng isang tao who will write then
the new majority opinion. O yan napakalinaw ho nitong paliwanag ni Atty. Topacio, baka hindi mo pa maintindihan at Percy Lapid. Percy Pacquiao? Percy Wurzbach. Percy Wurzbach, baka hindi mo ba ito maintindihan The mere fact na yung original ponente na nagsulat ng ponensya, walang tumutol doon at yun ang naging majority at in fact unanimous decision, ibig sabihin from day one, antimano, walang tumutol doon sa kanyang ginawang ponensya. Okay. Ibig sabihin yun ang tama. Attorney, may tanong, pangalawang tanong namin sa iyo. Hindi daw legal decision ang ginawa ng Korte Suprema. Sa Paano? mga kritiko, ito daw ay political decision na nag-a-absolve kay Sara bagamat walang deklarasyon ng absuelto siya. Naniniwala ba kay attorney dito na political decision ang ginawa ng Korte? Anong political decision? Yan shoutout po sa Korte Suprema. Ito na naman, may panibagong bintang na naman sa inyo. Baka pwedeng panibagong contempt na naman. Tad na kayo ng kaso, hoy. Kawawa naman si Larry Gadon. Putay na, madidismar pa ata ng pangatlong beses si Larry Gadon. Ay, naku po. Yari na naman. Kaso na naman to. Basahin muna nila yung 97-page decision pati yung mga concurring opinions. Hindi po ina-absolve. In fact, napakaklaro po ron. Meron pang mga ibang avenues for redress yung mga nagsasabing may kasalanan si Vice President Sara Duterte na hindi po foreclosed, ibig sabihin hindi nasarhan yung mga avenues na yon. Pwede sila pumunta sa ombudsman, pwede sila mag-file ng admin, etc. Ang pinigil lang po ay impeachment. Bakit pinigil ang impeachment? Sapagkat defective po. Hindi ko sinasabing mga muka ng mga prosecutors ang defective, katulad ni Luistro, ni De Lima, ni Capulan, wala po. Iba rin bumanat to si Atty. Topacio no? Panalo din Sinasabing mga pagbubuka nila ang defective. Klaro po yan. Yung ginawa po nilang art Ayun. ang defective. Okay, klaro. So hindi ito political decision, it is correctly legal and constitutional. Opo, paano hindi magiging legal yan? Kataas-taas ang hukuman. Paano hindi magiging legal yun? Katas-taas ang hukuman nga tawag dun Diba? Paano isang katangahan lang isang napakalaking katangahan pag sinabi nilang ito ay illegal. No, ay katas-taas ang hukuman yun. Paano nyo sasabihin na na illegal? Legal po yan Anga. Ano bang hindi nyo naiintindihan sa Supreme Court? Yung Supreme o yung Court? Ano hindi nyo naintindihan? Yung Supreme or yung Court? Alam ko na. Baka ang ibig sabihin nila ni Larry Gadon, ni Sub-Saharan, ano kayong ipangalan natin kay Sub-Saharan? Sub-Saharan Pace na lang, no? Kay Larry Gadon, kay Percy Paloma, tsaka kay Sub-Saharan Pace, baka akala nila ng Supreme, noodles. Tapos baka ang akala nila sa court, yung pinagbabasketballan. Baka yun ang alam nila sa ganon. Maraming salamat baka ang ibang kasama ko may tatanong. Opo. We're happy that you initiated this. Gusto ng taong bayan ng tinatawag nating attorney na silent majority ay magkaroon din ng boses Ay, hindi over po. the bully minority. Hindi ako nag-initiate dito. Hindi ako lang. Okay. Kami nag-usap-usap ng mga, Voluntary mga lahat. grupo. Yes. Oh, very Darating good. po sila kasi nilagay ko 8:30. Kaso lang ikaw ang pinakamalaking grupo ngayon. Hindi Volunteers Against Crime and Corruption, tama ba? Ano po? Citizens Crime Citizens Watch. Crime Watch. Okay. Hindi po, alam nyo, kaya Ayan, napunta Citizens tayo Crime dito. Watch. May istorya yan Okay. Gusto po sana natin sa harap ng Korte Suprema. Alam nyo, tumutol bigla yung MPD. Hindi daw Freedom Park yun. Teka muna nga ako. Okay. Sabi ko nga, doon sa mga kaibigan natin pulis, basahin nyo nga yung Public Assembly Act. Kaya nga kami humihingi ng permit kasi hindi Freedom Park. Tama, Oo. tama. Ngayon, papasukan nila ng magkaka-traffic, etc. Sabi ko sa kanila, Naku, inarangan pa rin pala sila dyan. araw-araw halos may pag pinafile ako sa Supreme Court, may grupo roon. Usually, mga kaliwa. Yeah, mga... Nagrarally nga ng permit hindi nyo pinapansin. Correct. Bakit kami kukontrahin nyo? Tama. Alam na, kaya lang,
malapit na kasi. Alam na kahapon this. ko pina-follow up yung permit. Mahirap makipag-argumento, baka hindi pa matuloy. Sabi ko, Freedom Park na lang. At nagpapasalamat Dito nga tayo. ako kay Mayor Isko Moreno. Yeah. At saka kay the Honorable Levi Facundo, yung chief ng permits. Na sinabi niyang, sir, Freedom Park na lang. Hindi niyo kailangan ng permit, wala kami magagawa. Basta dumating na lang kayo ng Kaya nga Freedom Park eh. Kaya nga tinawag na Freedom Park, mga ogag. traffic bureau para hindi magkaroon ng trapiko. But there will be symbolic action at the Supreme Court still? Opo, magpa-file pa rin po tayo. Oo. Okay, pupunta pa rin. At pag-usapan po natin yan. Okay. So kaya pala nandito tayo. Opo, opo. Okay, maya-maya po may brief program No, ayan napaka daming kasama pala nila dyan. Hindi tayo nasabihan niya kaya hindi tayo nakasama. Yun no, so ang liwanag ho nung pagkaka-explain ni Attorney Topacio, boplak ka lang na basher ka kung di mo alam. Dito naman tayo sa panayam ni Senator Mig Zubiri. Ito yung binanatan niya rito yung yung mga yung mga kontra sa ng Supreme Court. Hinimok ni Senador Juan Miguel Zubiri ang Senado na igalang ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mariin din niyang tinutulan ang panukalang resolusyon na humihiling sa Korte Suprema na baliktarin ang naturang pasya na anyay pinal, may bisa at dapat kaagad na ipatupad alinsunod sa prinsipyo ng konstitusyonal na demokrasya. Narito ang balita ni Troy Gomez. Nanindigan si Senador Juan Miguel Zubiri na sa halip na kwestiyonin, nararapat lang na igalang at agad sundin Tama sa naman. Senado ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, may pinaiikot umanong resolusyon sa Senado na layong hikayatin ang Korte Suprema na muling pag-aralan ang nauna nitong pasya na nagsasabing walang jurisdiksyon ang Senado sa isinumiteng impeachment complaint. Giit ni Zubiri, habang bahagi ng demokrasya ang pagtanggap sa iba't ibang pananaw sa legalidad, may mga hangganang hindi dapat lagpasan, lalo na kung ito ay pasya ng Korte Suprema, ang itinuturing na pinakahuling tagapagsalita sa usaping konstitusyonal. Babala pa ng senador, ang patuloy na pagkwestiyon sa desisyon ng Korte Suprema ay maaring magdulot ng masamang epekto sa tiwala ng publiko sa mga institusyong dapat nilang sandigan. Nagpaalala rin si Zubiri laban sa mga hakbang na tila sumasagasa sa kapangyarihan ng Korte Suprema. Sa huli nanindigan si Zubiri na sa isang konstitusyonal na demokrasya, ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi lamang simbolo, ito Tama. ay dapat sundin, igalang at ipatupad. Yan so napakalinaw nun. Hindi lang talaga natin di sa bagay. Hindi alam nyo ito seryoso. Alam naman nila lahat yan. Alam nila na tama lang ang desisyon ng Korte Suprema, ng Supreme Court. Alam nila yan. Kahit yan sila De Lima, si Percy Paloma, si Sub-Saharan Pace, tsaka si Larry Gadon, si Risa Ontiveros. Alam nila yan. Oo, hindi naman mga boplak din. May utak din yan kahit papano. Kaso nga lang, talagang binapilit nilang binabali yun dahil nga galit sila at may masamang motibo sila sa mga Duterte. Yun yung totoo dun. So, eto. Ang mensahe ni Vice President Sara Duterte mabatungkol sa inyo. Hoy, Risa, ito, pakinggan nyo. Patuloy umanong maninindigan si Vice President Sara Duterte laban sa anyay kasakiman ng mga lider na pababagsakin ng bansa. Sinabi niya yan kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sabi pa ng bise, our country deserves better. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga taga-suporta. Ayan Yung tulong nung pagsasalita ng ating mga kababayan at yung kanilang pagdarasal. Napakalaking tulong nun sa akin at sa aming opisina. Yan mabuhay ka, aming future president 2028. Samantala, ito may mensahe
ang patungkol dito sa tuta-tuta. O, pakinggan nyo. Kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat igalang ang desisyon ng Korte Suprema na pumabor sa pagbasura ng impeachment complaint. Bagamat ituturing nila itong isang tagumpay, nilinaw din na hindi pa ito nangangahulugang ligtas na sa mga paratang ang kinauukulang opisyal. Naritong detalye ng balita mula kay Justine Nazario. Sa panayam ng SMNI News, binigyang diin ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa ni Vice President Sara Duterte, na ang desisyong inilabas ng Korte Suprema ay isang malaking tagumpay, hindi lamang para kay VP Sara, kundi para rin sa lahat ng impeachable officials. Importante po ito, no? Hindi lang para sa Vice Presidente pero sa lahat ng impeachable officers. No? Dahil nga nakikita natin wala naman tayong problema. Si VP nga mismo ang nagsabi kamakailan lang na wala naman siyang problemang harapin lahat ng mga aligasyon. Pero yung ganitong impeachment dapat dumadaan din po sa tamang proseso. Sa desisyon ng Korte Suprema, idineklarang labag sa konstitusyon ang impeachment complaint na inihain ng Kamara. Paglabag ito sa one-year bar rule sa ilalim ng Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution. Giit ni Poa, bukod sa paglabag na ito, hindi rin nasunod ang due process sa proseso ng impeachment. Kasabay nito nanawagan si Poa sa publiko na igalang ang desisyon ng Supreme Court kasunod ng mga batikos na tinatawag itong tuta ng Vice Presidente. Po, no, wala namang basehan yung mga ganyang aligasyon. So siguro mas magandang hindi na natin patulan at manawagan na lang tayo na galangin ang naging desisyon ng Supreme Court. Of course, marami ring magsasabi na madali sa aming sabihin na galangin dahil kami ang kumbaga nanalo sa kaso na ito. Pero ang importante ay galangin natin ang naging desisyon ng mga huwes, lalong-lalo ng Supreme Court because we are a country ruled by laws, no? Nilinaw rin ni Poa na ang ruling ng Korte Suprema ay hindi nangangahulugang ligtas na si VP Sara mula sa lahat ng paratang. Hindi po. No, actually very clear po ang Supreme Court na sinasabi doon ay yung decision does not absolve her of the allegations doon sa articles of impeachment. Yan naman po talaga ay tama at totoo. Nakatakdang Yan na, oo, napakalinaw ng mga ng mga sinabi diyan ng panig ng ni Vice President Sara Duterte. Pero ito, may papanood ako sa inyo. Ayan, dating ano ba to? Wait lang basahin natin. Carpio, no? Hintayin muna ng Senado ang final decision ng Supreme Court bago umakto sa impeachment case. So ano pa bang kailangan antayin? Nagdesisyon na nga. Ang pagkakaalam ko dito kay Carpio is dating dating Supreme Court Justice. Etong si Carpio. Pakinggan natin. Final, there's still a chance it could be reversed or changed because there's a motion for reconsideration. Hindi pa pinal ang desisyon ng Supreme Court nang ideklara nitong labag sa konstitusyon ang inihaing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, posible pang baliktarin o baguhin ng kataas-taasang hukuman ang desisyon dahil may motion for reconsideration o iaapila pa ito ng House of Representatives. Ayon dito, so dati siyang Justice Secretary. Tama ba? Basta yun. So, Justice, Ret Justice. Oo. So, pinapalabas nila dito na parang wag muna kaming magsaya kasi hindi pa tapos ang desisyon ng Supreme Court. Sinabi na yun No, sinabi na yon. Alam nyo, kahit mag-apela, alam naman namin din na mag-aapela ang House of Representatives dyan. Pero hindi niyan mababago. Oo. Hindi niyan para panigan. Parang kalokohan naman yun kung sakaling panigan ang House of Representatives. Unang-una, napakalinaw na talagang lumabag sila. Pinaliwanag naman na ng Supreme Court na isang beses lang sa isang taon magsampa ng impeachment ay ginawa nila 4. Saka hindi naman sila din talo dito Pinagbigyan nga sila ng Supreme Court na makapag-file ulit ng impeachment sa 2026. Diba? Napakalinaw naman nun. Sa mga nakaraan ay may mga kaso na rin anya na binago ng Supreme Court ang kanilang ruling.
Maigi rin anya na magkakaroon ito ng oral argument sa kaso. Dagdag naman ng isa sa mga framer ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Bunsod, mahalagang balikan muli ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. I really hope that the Supreme Court will study well. Alam nyo, itong mga ganitong, ito yung mga dating tinatawag na mga tinatawag na mga bayarin. Ba't babalikan pa? Napakalinaw naman na. The motion for reconsideration and what the effect is on the people of postponing any complaint for 1 year. Naniniwala sina Carpio at Bunsod na walang paglabag sa saligang batas nang ihain ang ikaapat na articles of impeachment sa Senado. Tayo sa'yo, Payo ni Carpio sa Senado na huwag munang gumawa ng aksyon habang hindi pa pinal ang desisyon ng Supreme Court. Hindi ka dapat pakinggan ng Senado, wala kang pakialam dun. Anya ang hukuman ang may pinal na desisyon sa isyu at kailangang sundin. I would think that the Senate should just hold in abeyance any action. Ito siya, retired, senior, justice pala to dati, okay. Retire ka na ba't ka pa binibigyan ng highlights ng ibang Ito pinagtataka ko sa ibang mainstream media, no? Pag alam nila, hindi ito sa UNTV kasi maraming nag-i-interview dito sa taong to. Ang pinagtataka ko, alam mo yung kapag alam nilang against to Duterte at panig sa kalaban ng mga Duterte yung opinion ng isang tao, kahit na ikaw ay nailibing na at bumangon lang ulit sa hukay, bibigyan ka pa rin ng highlights or bibigyan ka pa rin ng spotlight ng ibang mainstream media. Ganyan ganyan ang kalakaran ngayon sa mainstream media, no? Dapat dito sa mga to, hindi na to ini-interview. Lang to pangdagdag lang na pagtatawanan, no? Hindi sa totoo lang yung mga binanggit nitong dalawa, nakakatawa. Nakakatawa talaga, sobra. It's not yet final. Normally, you act when it's already final. Dagdag pa ni Carpio, nasa 6 na buwan lang din ang hihintayin kung sakaling walang mangyayaring impeachment trial sa taong ito. 6 na buwan ang hihintayin. Ano bang petsa ngayon February 2026. Hindi pa ba yan? Ano bang petsa ngayon? Ano ba nga? July. July 1, 2, 3, 4. Malapit na. Di ganun din. Ganun din naman pala. Antayin na nila yung 2026. Batay sa desisyon ng Supreme Court pagsapit ng February 6, 2026 ay maaari na muling maghain ng impeachment complaint ang Kamara laban kay VP Sara. Dan Diamento, UNTV. Ang linaw-linaw niyan pagdating ng February 2026, pwede naman na kayo ulit mag-file. So anong problema doon? Hindi naman kayo hinahadlangan ng Supreme Court na wag magsulong ulit ng impeachment trial or ng impeachment. Pinapayagan pa rin din naman kayo. Eto na yung balita dito sa mga kumag. Nanganganib na maparusahan ng Supreme Court si Akbayan Representative Percy Sendanya at Richard Heydarian matapos silang sampahan ng indirect contempt dahil sa kanilang pahayag laban sa desisyon ng kataas-taasang hukuman sa impeachment complaint versus VP Sara Duterte. Si Margot Gonzalez sa report! Bumulog sa Korte Suprema ang dalawang abogado na sina Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico para mapatawan ng indirect contempt sina Akbayan Representative Percy Sendanya at Richard Heydarian. Ito'y kasunod ng kanilang... Pero in fairness, magkahawig din pala sila. Ngayon ko lang napagtanto may takpan natin to. Di ba? Hawig din Magkaparehas ng medyo maputi lang to si Sabsaran. Si Sabsaran. Mga pagbatikos at paggamit ng mga hindi angkop na salita laban sa mga ministrado.
Hindi tanggap ni Sendanya at Heydarian ang pagpabor ng Korte Suprema sa pamamagitan ng unanimous decision sa petisyon na mabasura ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa desisyon ng Korte Suprema na sinulat ni Associate Justice Marvic Leonin na labag ang 1-year bar rule at walang due process sa paghain ng impeachment complaint. Idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment. Ayon kay Tolentino, bilang officer of the court, responsibilidad nilang mapanatili ang integridad ng pinakamataas na hukom kasunod ng paghain ng petisyon. For example, kay Percival Sendanya, sinabihan niya Supreme Court na Supreme Cuddler ng mga corrupt ng mga opisyales. Second, itong si Richard Heydarian, nag-post sa Facebook and sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Samantalang nahaharap din sa parehas na Eto na siya guys. So, awa naman siya ganon. Wow, stress na yung mukha nito, oh. Tuwawa naman si Gadon, eh, no? Oo, nadisbar na ng 2 beses, nakasuhad pa, putang ina. Awawa, alam gurang. reklamo sa disbarred lawyer Larry Gadon sa kanyang kasama pa kayo dito ni Rocky, ha? Best friend pa kayo dito noon, eh, no? ng mga Duterte remarks sa SC. Sinampahan ito ng reklamo ni Atty. Ferdinand Topacio. Sapagkat sinabi niya 3 beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Sininggle out pa niya ang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. At 3 beses niyang sinabi, I was scandalized to be candid sapagkat bagamat meron tayong freedom of expression and sometimes I have also criticized some decisions of the court, there should be boundaries. Pagka gano'n na pong masyadong vitriolic na at vituperative, masyadong maangas na at libelous na po yun, hindi po natin maaaring palampasin. Si Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema nagpaplano rin magsampa ng reklamo sa Korte Suprema laban kay Atty. Rene Con ng Kabataan Party List. Ito yung mga alagad ni Pulang basta. Pag hindi mo pa pinagtanggol ang Supreme Court, ano pa ang basihan ng hustisya sa bansa? Lahat ng law students, lahat ng abogado sa bansa, ang hirap ng kanilang pag-aaral para lang ipaulit-ulit sa kanila na napaka-importante ng konstitusyon at napaka-importante ng Korte Suprema. At pag sila ay naging abogado, saan sila nanunumpa? Dito. At anong tawag sa kanila? Officer of the Court. Ibig sabihin, opisyal ka rin ng Korte, ng Supreme Court, di ba? Abogado ka ng kalaban, abogado ka ng kakampi, kayo ay merong tungkulin ipagtanggol ang Korte Suprema. Tama. Kaya doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na sinasabi nilang unconstitutional yung impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte, makita ninyo, appointee ni Marcos, appointee ni Aquino, appointee ni Duterte, unanimous sila lahat magkakasama. Therefore, it is not a political question, political vote. Si Gadon. Ito na yung sabi ni Gadon. Tayo na naghamon pa ng kantahan. Ang hilig-hilig nyo sa mga pan-pan, no? Hindi, totoo lang ha, ang hilig-hilig sa mga pan-pan. So, hindi na natin panoorin yan, yung kay Larry Gadon na yan. Kasi, sayang sa airtime. Sayang sa oras, wala naman wala naman sa isa-isa sasabihin yun. Tana, napanood ko nga yung panayam niya na mga tanga, mga bobo lang yan. Puro ganun lang, maririnig mo, tanga, bobo. Tanga na, nag-attorney ka bang hayop ka? Puro lang ganun yung naririnig mo, no? Pero yun na nga,
talagang panahon na mismo talaga ang pumapanig sa mga Duterte. No? Hindi lang taong bayan na nagsasabi na ang Duterte ang gusto nilang mamuno sa bansang Pilipinas, kundi ang mismong panahon na rin. At ito nga yung desisyon ng Korte Suprema na pinapawalang bisa itong impeachment ngayong taon ni Vice President Sara Duterte. Yung nga lang, maraming kinarma dahil hindi nila ginamit ang kanilang mga utak. May kasabihan nga tayo, kung gusto mo nang mamatay, ba't hindi pa ngayon? Joke lang ho yun. So yun mga manateros, mga kabiyayaan, nung may kukomento nyo ho dito sa mga napanood nyo to at lalo na ho dun sa banat ni Attorney Topacio, ni Zubiri, at marami pa tayong mga papanoorin ho ng mga video at re-reactionan. At syempre, bago ang lahat, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Yung pag-like, pag-share nyo po ng video natin ay napakalaking tulong po niyan para sa amin, at pakidamay na rin po yung aking mga kapatid na Banat Heroes Brothers. Yan, nandiyan sila Banat Bibos, Dada Cocholi, Master Judea, paring RJ. At syempre, ang mga video rin sa SMNI dahil doon talaga kayo nakakakuha ng totoong balita. At syempre, maraming salamat sa patuloy na suporta nyo kay Jay Guevara TV at sa Duterte family. So, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.